Hello, magandang araw Pilipinas. Ayan, so medyo rested tayo today. Actually, napagod at nakapagpahinga ng konti. Rumampa na naman kasi kami the whole day. But yes, kailangan natin pag-usapan ang mga panggigipit ng Gina Yupak na gobyernong ito. Alright, so paki-share na ninyo lahat. So, masayang-masaya ang lahat dahil nakauwi na si Ka Eric at si Dr. Lorraine Badoy dito sa pag-illegal detention, sa pagka-illegal detain nila ng mga ginayupak na mga kongresista. So, ngayon mga palangga, yung mga pinaka walang hiya na mga kongresista dito ay ito, tanda natin yung mga pangalan, itong sila Romeo Acop ng 2nd District ng Antipolo. Kaya kung ikaw ay taga-Antipolo, tandaan mo yan. 2nd District, si Gaston Bunting ng 2nd District ng Parañaque. Itong si Margarita Nograles na alpotera doon na nagbiga-biga sa Congress. Okay? Siya ay party list ng PBA. Ito si Stella Luz Kimbo ng 2nd District Marikina na boses mangkukulam. Alright? At siguro naman alam na ninyo kung bakit sila kinontempt. At sinabi ko to sa inyo November 18 or 19 sa vlog ko bago pa nagkaroon ng pagtatanong si Ka Eric sa Buwakan ng Ginemes, na mga buwakan ng Ginemes na masarap talagang pulutanin. Okay? Masarap gawing sisig. At mga hinayupak na to sa Kongreso. Alright? Actually, nakakagigil. Medyo busy-busyhan lang po ako everyday dahil, hino-host natin dito sa Amerika si Attorney Glenn Chong at kailangan natin siya tulungan sa laban niya. But again, hindi ko po updated naman ako sa mga nangyayari sa atin. Pero bago natin durugin itong mga hinayupak na to, kung kayo ay nakaka-follow kay Maharlika, na isabi ko na po sa inyo na expose na natin ito. Ulitin natin sa mga kapapasok lang sa channel ko, kakakilala nyo lang sa pagbumuka ko, November 18 or 19 sa PEDSA ng Pilipinas. Even i-check nyo po yan sa Boljak TV sa ating YouTube. Ayun, ito, 3 weeks ago, ayan, may 106,000 actually, 106,000 viewers. Natin ko anong date to. Yan, November 18, tama ako. Ayan, hanapin nyo yan sa Boljak TV. Nakita nyo yan? Oplan, patutumbahin ang kritiko, kuting ahas, tambaluslos. Okay, may utos kay Dilima. Yan yung title. Nakita nyo? November 18 po yan. Yan yung views now. So ngayon, ano ba yung pinagsasabi ko doon mga palangga? Ang sinabi ko doon sa inyo na papatahimikin. Kaya nga, Oplan, itutumba ang mga kritiko. Alright? Sinabi ko sa inyo na unang in-expose ko na i-withdraw ni Remulla ng DOJ, inuutusan ni Lisa Ahas Buwakan ng Ginemes. Siya po ang punot dulo ng lahat ng ito. Kahit anong nangyayari sa Kongreso, Senado, sa mga ahensya ng gobyerno, wala na pong ibang salot sa kasalut-salutan ng kapjuta-jutahan ng Buwakan ng Inang si Maria Luis Cacho Araneta Marcos. Sinabi ko sa inyo na inaatasan niya behind the scene si Remulla na i-withdraw ang mga kaso ni Kibuloy sa buong Pilipinas, particularly dun sa Davao, para mai-endorso niya si Kibuloy dito sa Amerika sa mga naharap niyang kaso. Gusto ko lang linawin sa inyo na wala akong kinalaman o hindi ko kaibigan si Kibuloy. Kung meron man siyang mga kasalanan sa buhay niya, kung meron man siyang mga naapi, kung meron man siyang, kasalanan, sa Davao man o sa dito sa Amerika, kailangan niyang harapin yon. Ang pinupunto ko lang dito sa inyo mga kababayan na ahead of time nang nangyari kay Dr. Lorraine at kay Ka Eric ay
Si Lisa Ahas lahat at si Kuting at si Tambaluslos at si Sandro Buwaka ng Ina ang nasa likod niyan. Bakit kamo? Pinakita ko yung date kanina. That was November 18. Kailan ba dinitine si Ka Eric at saka si Doktora Lorraine? 'Di ba? 7 days ago. So 7 days sila ikinulong ng dinitine ng illegal ng mga hinayupak ng mga kongresistang binanggit ko, kasama siyempre yung mga makakaliwang grupo. Okay na? Kasabwat din ni Lisa dyan sa loob ng Kongreso. Hindi mo makikita si Lisa Ahas din sa loob ng Kongreso, yung buwaka ng inang yan, pero siya ang kumukumpas lahat. Di ba? Kinukumpas, kasama sa pagkumpas itong mga makakaliwang grupong mga rebuilding kumakampi sa komunista na sila Raul Manuel ng Kabataan Party List, itong si Franz Castro ng Party List, ACT Teacher at si Arlene Brosas. Diba? Ito yung nagpo-push kay Sara, okay, na kesyo dun sa 125 million na confidential fund. So ito po ay nasa kautusan, okay? Nasa Biblia ng mga demonyo ni Tambaluslos at ni Lisa at ni Kuting, yung mga hinayupak na yan, nakasulat ito sa kanilang Biblia ng kademonyuhan. O ba sa libro ng wag natin gumamit ng Biblia, pangit. Libro ng kademonyuhan. Bakit kamo? November 18, sabi ko, utos ni Lisa Ahas Araneta na i-dismiss ang lahat ng kaso ni Quiboloy sa Pilipinas para ma-endorso nila si Quiboloy dito sa Amerika, i-extradite nila para harapin ang kaso. Kasi ayon sa batas, at na-explica naman na pag-usapan din niya ng ibang mga, I think, mga abogado dyan na magagaling din, na hindi pwede i-endorso, extradite si Quiboloy sa Amerika kung siya ay may nahaharap pa na kaso sa Pilipinas. So kaya po yung mga nangyayaring ito, si Lisa lahat yan. Alright? Mamaya papakita ko ebidensya sa inyo tungkol sa party nila. But unahin muna natin to. Kung naalala ninyo mga palangga, November 18, okay? Na sinabi ko sa inyo na patutumbahin nila ang SMNI. Diba? When you say patutumbahin, tatanggalin na nila ng prangkisa o isasara nila, which is yan ngayon ang pinupush ng mga kasabwat ni Lisa Ahas Araneta na tanggalan ng franchise ang SMNI. Right? So ngayon, sinabi ko na nga sa inyo at nararamdaman nyo naman na mala martial law na ang nangyayari sa Pilipinas dahil even the traditional media nga wala. Diba? May mga mangilan-ngilan na nag-uulat, kahit papaano, pero karamihan, tikom ang kanilang mga kepay, yung kanilang mga ngangabels sa kahayupan ng gobyerno ni Kuting at ni Lisa Smugs at ni Tambaluslos. So ang punot dulo po nito, and I'm grateful tayo dito kay Harry Roque, Attorney Roque. Ayan, at least nagising na si dating spokesperson Harry Roque. I hope nakikita ninyo. Remember, ito maalala ko lang, nung ako'y nagsisimula pa lang sa issue ng babaeng ahas, ang daming nagtatanggol kay ahas. Okay? Inaway nyo ako, right? Dahil akala nyo ako ay, ang sabi ng mga Jotang Jinemes, Marley ka hindi na nabigyan ng posisyon, kaya nagkakaganyan. Again, hindi po ako kwalipikado dahil kailangan mo i-renounce ang pagiging Amerikano mo, Amerikano mo, kapag magpa-appoint ka. Hindi po ako katulad ni Paul Soriano na natural-born citizen here in the US, pero in-appoint ng buwaka ng inang Lisa at Kuting. Again, babalikan natin, paglabag yan sa ating konstitusyon at dapat dyan palang impeachable na yan kay Kuting. Pero kayo mga buwaka ng genemes ninyong mga kongreso at senado dyan, tongreso at mga sinatong, mga magnanakaw sa kaban ng bayan, ni isa hanggang ngayon, walang nag-iimbestiga sa inyo kay Lisa at kay Marcos Jr., kay Kuting na nag-appoint ng isang Amerikano na katulad ni Paul Soriano. Okay, moving forward. Kailangan ko na ipaalala sa inyo, mga itad. Okay, balik tayo kay SMNI. Di ba sabi ko sa inyo,
pababagsakin nila ang SMNI. Okay? At inuutusan ni Lisa ang kanyang mga kamandag na mga jejemon na maghanap ng empleyado ni Kibuloy na mag-testify o mag-testify na mag-file ng reklamo laban kay Kibuloy. Okay? Ino-ofera ni Lisa Smugs ayan, baka hindi mo pa alam yan, Pastor Kibuloy. Okay? I think nabanggit ko na sa mga nakaraang vlog ko. Naghahanap siya ng empleyado mo o tao mo na babaliktad sa'yo at gagawa ng kwento laban sa'yo. So, bago pa po itong issue ni Ka Eric at ni Dr. Lorraine. Dahil nga, ang dahilan, yung galit ng buwaka ng ina na si Lisa kay former President Duterte. Ulitin ko, bakit galit na galit si Lisa kay Duterte at kay Inday at bakit sinasabi ni Lisa na si Duterte is so baduy? First hand information yan. Nung kami ay mag-BFF pa, best fake friend ng buwaka ng inang ungrateful, ng hinayupak na problema sa bayan. Kaya dapat yan, ibitin patiwarik at ilublob sa kumunoy. At nang matapos na yung jutang jininang yan, dahil yan ang punot dulo ng kahayupan sa Pilipinas. Okay, balik tayo. Bakit siya galit kay Duterte? Dahil hindi na-appoint si Kuting sa Department of Agriculture na ang intensyon pala ng mga hinayupak ay maging smuggler, which is yan na ang kanilang ginagawa ngayon. Okay? So ang punot dulo ng pangyayari kay Ka Eric, kay Dr. Lorraine Badoy, ay panggigipit ng mga hinayupak na mga kongresista na binayaran ng mga bunganga ng mga buwakang Genemes, di ba? Pera ng bayan para gipitin si Lorraine at si Eric sa utos ni Lisa para tanggalan ng prangkisa ang SMNI para wala ng kritiko sila. Yan po ang katotohanan niyan. 'Di ba? Anong ginagawa ngayon ng gobyernong ito? Sinusungal-ngalan ng pera ang mga media na kaya nilang sungal-ngalan. It just so happened ng SMNI ay hindi nagpasungal-ngal sa kanila ng pera dahil nag-stick doon si Kibuloy sa kanyang, kay Pangulong Duterte na bigyan niya ng platform para makapag-air ng kanyang saloobin, ng kanyang opinion sa nakikita niya sa buwaka ng Genemes na Kuting pulboronic government. So para tuluyan ng maging martial law ang Pilipinas, kahit walang declaration, di ba? Ito ang ginagawa ni Lisa. Kahit mamaya, paikot-ikutin natin tong diskusyon na ito, di ba? Iba-ibang departamento, iba-ibang mukha, pero ang mukha nito ng kahayupan ay si Lisa Ahas na kumakamal ng pera ng bayan. Alright? So ngayon, mga kababayan, and sabi nga ni Harry Roque na ito ipupush nila itong kaso laban sa mga kongresista na ito sa illegal detention na ginawa kay Ka Eric at kay Dr. Lorraine. At thank you dun sa mga PMAers, mga sir, mga ma'am, na kayo ay nagpumirma sa manifesto na pakawalan na itong dalawang kawawa naman na nagsasalta lang sila ng kanilang malayang pamamahayag, ng kanilang karapatan, di ba? Constitutional rights to air kung ano man yung nararamdaman nila sa gobyerno, di ba? Pero nilabag ang kanilang karapatang pangtao ng mga buwaka ng inang kongresista na ito na buhay pa, sinusunog na ang kaluluwa nila sa Jempierno. Yan po ang nakakahayop-hayupan dyan sa Pilipinas na kahit kanino sa atin, isa sa atin ay pwedeng gawin. Actually, ginawa na sa akin ang panggigipit ng hinayupak na Lisa Ahas Araneta na yan, yung malinggit na butod-putot na yan na masarap tirisin na parang kuto sa kahayupan na ginagawa muli sa buwaka ng inaka, malapit ka na. Akala mo forever ka dyan? Sisingilin ka lahat ng kahayupan mo, tandaan mo. Ngayon,
mga palangga. Alright? So yung dinidiscuss nilang Soto Law, alright? Nung 14th Congress, sinasabi ni Ka Eric na siya ay protektado nitong Soto Law na ito na hindi dapat, di ba? Na hindi dapat pipilitin ang isang mamamahayag o isang tao na i-disclose ang kanyang source doon sa kanyang inulat or sa kanyang opinion. Pero, di ba? Nung time na siya ay nagbo-broadcast na tinatanong niya ang buwaka ng inang tambaluslos na hinayupak na totoo ba na 1.8 billion ang ginasta ng mga jutang generis na ito na travel funds. Pero sa halip, anong ginawa sa kay Eric? Ginipit at illegal detention nila. At again, ang punot dulo ng kahayupan na ito ay si Lisa, si Tambaloslos, si Kuting, at yung mga anak ni Kuting. Right? Lahat sila kasi they want to stay in power up to 2034. Or maybe more than that. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, January pa lang mga kababayan, ang plano ni Lisa Smugs, kaya nag-establish sila ng residency sa Iloilo. Remember my expose, bumili ng bahay si Lisa Marcos, hayop sa Iloilo to establish what? Residency. Kasi sinabi ko rin sa inyo, kung hindi magbago ang isip niya, ng hayop na yan ay tatakbo yan sa pagkasenador at ang kanya mga anak ay tatakbo din, si Simon at saka si Vinny. And yun yung plano nila na magstay sila in power at itong si Tambaluslos sa 2028, di ba? Kaya ngayon pa lang sinisira na si Sara, di ba? Actually, last year pa lang sinisimulan na nila. Then, 2034, si Sandro. At kayo, mga nakikinig sa akin, mga ma'am, mga sir, okay? Kung may pagmamahal pa kayo sa bayan, hindi natin papayagan na magwagi itong mga hinahiyupak na to hanggang, wag na tayo ng 2028. Kasi nakikita ko sa aking bolang kristal right now na hindi na magtatagal itong si Kuting dahil sa kanyang mga kasinungalingan at kahayupan sa taong bayan. Balik tayo dito sa Soto Law na ito. Okay. Basahin nga natin itong explanatory note. Okay? The Constitution under Article 3 of the Bill of Rights, Section 4, provides that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Paulit-ulit itong naririnig natin na wala dapat gagawing batas na nakakapagpigil o pagsupil, paglabag sa malayang pamamahayag ng isang tao o pagbigay ng kanyang ekspresyon sa mga bagay-bagay sa usaping gobyerno. At itong mga press people na ito dapat hindi pinipigilan ng kanilang mga karapatan na magsalita at magtipon-tipon para ipahayag ang kanilang pagkadismaya o yung makita nilang kahayupan na ginagawa ng gobyerno. Alright? Freedom of the press is guaranteed by a government of free public press for its citizens and their association, extended to members of news gathering organizations and their published reporting. It is also extended to news gathering and processes involved in obtaining information of public distribution. Right? Sabi dito, mababa to? Okay. Freedom of the press implies that all people should have the right to express themselves in writing or in any other way of expression of personal opinion or creativity. Okay, di ba? Sabi dito na bawat tao ay dapat magkaroon sila ng malayang, okay, ekspresyon sa kanilang mga opinion. Okay? Kung sasabihin ko si Lisa buwaka ng Ginemas ay kasing jongit ng pinaka-jongit, okay, that's my opinion. At hindi nyo ako dapat kailangang pigilan sa opinion ko na sinasabi ko na si Lisa Smugs ay kamukha niya ang jutang gininang pinaka-syongit na creature sa balat ng lupa. Diba? Kasi ano ba ibig sabihin ng opinion palangga? Basahin natin, okay, para magkaintindihan natin tayo. Ang ibig sabihin ng opinion sa wikang Ingles, a view or judgment formed about something, not necessarily based on fact
or knowledge. So ibig sabihin, balik tayo dito kay sa tanong ni Ka Eric na totoo ba na may 1.8 billion na ginasta itong buwaka ng inang tambaloslos at ang Kongreso. At sinabi pa dito, may follow-up pa doon si Dr. Lorraine na sabing baka sobra pa, di ba? So, sabi dito sa batas na ang opinyon ng isang tao hindi dapat sinasaklawan ng mga buwaka ng inang ito. Hindi dapat nilalabag ng mga hinayupak kayo. So, kung sasabihin ko lahat kayo, di ba, ay mukhang lumamon, kalalamon lang na nakaw sa pera ng bayan, that's my right. Opinion ko dahil nakikita ng mata ko at nararamdaman ko. Ang sabi nga, ang definition nga ng opinion ay hindi kailangan na ito ay based on fact or knowledge. Ito yung based on my feelings, based sa nakikita ko na mukha kayong buwaka ng Jenimes. Nakikita ko ang mukha ni Lisa, butod, mudlo, putot, jejemon. That's my opinion. Diba? Mga hinayupa kayong jutang Jenimes kayo. Tapos pinigil ninyo si Ka Eric. Ay no, kinulong ninyong dalawa. Dahil tinanong nyo ang question kay Dr. Lorraine, tinanong siya kung may ads ba, yung kanilang show ba, parang ganon. Tapos kinontempt ninyo mga buwaka ng inang niyo, dapat makulong tong mga hayop na to. I hope you Spokes Roque, we're friends naman, kaya lang na ginis lang ako sa'yo nung pinagtanggol mo si Lisa Smugs. Yan ang punot dulo. Alam mo yan. Diba? Attorney Roque, alam mong demonyo si Lisa. Diba? Kasama ka doon, nakita kita. Nag-campaign ka doon sa, andyan ako nung meeting de Avance, nakita ka na doon, sinuportahan kita ever since. Pero bulag ka ba? But now, I'm so happy. Well, Attorney Roque, thank you so much. And Spokes Roque, Spokes actually ang tawag ko dyan. Now, nakikita nyo na po yung sinimulan kong laban. Agosto of last year. August of 2020, last year, yes. 2022. Di ba? Nakita nyo na. So, pinagtanggol nyo yung marami sa inyo. Sabi ko nga, pero ganun talaga. Minsan, it takes time para makita ninyo ang sinasabi ng isang maharlika. Dahil ang sinasabi ko po dito, wala po itong vested interest na dapat magsalita ako para ma-appoint ako or magkapera ako. Dahil kung gusto ko nga lang magkapera, mga palangga, yung mga buwakang Jenimes na nag-kiss us sa akin nung nasa Pilipinas ako, actually napag-usapan namin yan ni Attorney Glenn Chong kanina, na kung ako ay gusto ko lang ng pera, dapat pinagsisingil ko lahat ng gustong makipag, elbow to elbow kay Lisa. Kaya ko yun. Kaya kong i-push yun na, oh, madam, lilam, bigaon, alpot, patutot, butod. Ito si client ABC, ayan, baka pwede na mag-ano sa'yo, mag-chuchu-chuchu. Tapos bubudulin ko itong mga taong lumalapit sa akin at hingian ko ng 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon at may nag-o-offer na sa akin, di ba? Pero hindi yan ang landas na tinahak ko, mga kababayan. Kasi ang landas na tinahak ko ay katulad ng landas na tinatahak ni Attorney Glenn Chong na magkaroon tayo ng totoong malayang Pilipinas, malaya sa kahayupan ni Lisa, malaya sa kahayupan ni Kuting, at malaya sa kahayupan ng mga senador at Kongreso, malaya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, mga palangga, okay? So anong dapat natin gawin? Ituloy-tuloy natin ito dahil itong mga hayop na kongresistang na nagpa-detine kay Eric at saka kay Dr. Lorraine, sila pa nga daw ang hero according to Spokes Harry Roque, na parang based on humanitarian grounds kaya nila pinalaya. In the first place, kinulong ninyo, dinitinin ninyo ng illegal, mga hinayupak kayo, tapos kayo pa ngayon ang bidabida ang mga, ay nako, ang sarap na ganito resin, para kayong mga surot, para kayong mga baksat, para kayong mga kuto dyan sa Kongreso at Senado. Ngayon, mga kababayan, ayon dito kay Tambunting na inamin daw sa kanya ni Ka Eric yung kanyang source first, yung source na yung nagbigay sa kanya ng impormasyon from the Congress na merong ginastos na 1.8 billion si Tambaloslos at ang Kongreso. Okay,
Napanood ko yon at sinasabi ni well, not Spokes Roque, actually ni Ka Eric, na story yon ni Tambunting na sinabi daw ni Ka Eric sa kanya. At pinanindigan to the last minute, sabi ni Ka Eric na hindi niya sinabi kay Congressman Tambunting kung sino ang source niya. So ngayon ang question ko, di ba sabi ni Spokes Roque, tinignan daw yung kanyang telephone ni Ka Eric. Kasi doon daw siya nag-base si Tambunting kung sino yung source ni Ka Eric, yung nagbigay sa kanya ng impormasyon about 1.8 billion na nilamon ni Tambaluslos kaya na ganun yung tiyan niya. So anyway, going back. Another, hindi ako abogado. Ikaw, Spokes Roque, for sure, you're watching me kasi na-mention mo ko ng bonggang-bongga. Baka naman pwede mong tignan ng anggulong invasion of privacy. Di ba? Bakit pinakailaman ng buwaka ng inang Tambunting ang telepono ni Ka Eric, yung kanyang personal belongings, personal phone? Di ba? Bago mo pakialaman ang pag-aari ng iba o ang invasion of privacy, pwedeng physical yan, di ba? Pumasok ka sa kwarto ko, nakahubad ako, hindi ka nagpaalam, pwede kitang kasuhan. Sa case Tambunting, pinakialaman mong telepono ni Ka Eric, pwede kang kasuhan, di ba? Invasion of privacy kasi nilabag mo ang aking karapatang pantao, ang aking karapatan, sa aking personal property. Diba? Baka lang, Spokes Roque, nagtatanong lang, baka pwede mong idiin yung hayop na yan. Kasi dapat may court order para lang bigyan ng, what do you call it? Yeah, court order ng pahintulot itong si Tambunting. Bakit pakikialaman niya yung telephone ng may telephone? Invasion of privacy yan, napaka-basic yung hayop kayo. Ano kayo? Rebelde, NPA, komunistang mga hayop kayo? Hindi sinusunod ang batas? Actually, yun yung binamanifest nyo sa taong bayan. Hindi kayo para sa Pilipino, hindi kayo para sa katotohanan. Kayo, dahil inutusan kayo ni Tambaluslos, inutusan kayo ni Lisa, binibigyan kayo, by the way, nakarating sa atin, ayon sa ating informant dun sa, sinabi ko na to sa inyo, sa Congress, after nyo makontempt si Ka Eric at si Dr. Lorraine, ay nagkabonus pa kayong tagi 1 million mga putang ina nyo. Hayop kayo. Ay, naku mga palangga. Hindi ko mapigil yung bunganga ko sa mga Jotang Genemis na ito. At gusto nyo pang malaman, ito, excited na kayo. Balik tayo dito. I think, bitin pa yon pero gusto ko nang tumalon sa topic kasi kailangan ninyong malaman ito. Alright. Remember, okay, busy lang ako dahil dito si Attorney Glenn Pero, gusto kong balikan yung issue na nagkaroon ng bombing sa Mindanao. Okay, sa Mindanao State University. Sinabi ko sa inyo, ako ang nag-expose sa inyo, nagkamali lang tayo doon sa date sa kasal, di ba? Ang nasabi ko sa inyo, December 3, pero December 2 pala na umattend si Kuting, buwaka ng inang Marcos Jr. sa kasal ng Acozar Aboitiz wedding noong December 2, to be exact, 5 p.m. Yung live video na pinakita ko sa inyo, that was December 2, kinagabihan, 10:37, nagkaroon po tayo ng lindol sa Surigao ni Haniho, wala pa ring statement ng hinayupak na Bobong Marcos ninyo, na Kuting Jr. ninyo. Then the next day, 7:30, nagkaroon nga ng MSU bombing, then after 4 hours pa, to be exact again, 12:18 noon time, okay, ng December 3, saka pala nag-release ng statement si Kuting na hindi pa rin nagpakita ng proof of life, kung buhay pa siya o hindi. So akala nga natin, tegi na o nagurgur na yung Jotang Genemis dahil sa na-overdose sa polvoron.